Magandang buhay mga mag-aaral! Pinili mo bang maging masaya ngayong araw? Tama! Kaya samahan ninyo ako at matuto na maghahatid sa atin tungo sa mabuting pagkapakatao. Ako si Ginang Carrion, ang inyong guro sa araling ito. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Sa unang bahagi ng araling ito, ay layunin natin na maipaliwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan at matukoy ang mga pasya at kilos na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaan. Kaya ihanda na ang panulat, kwaderno at ang inyong module. Naunawaan natin sa ikalawang bahagi o ikalawang aralin na ang konsensyang nahubog batay sa likas na batas moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagkapasya at pagkilos. Tunghayan natin kung paano ito mailalapat sa tunay na paggamit ng kalayaan. Tignan ng larawan. Naranasan mo na rin bang mainis dahil nawala ang inyong internet connection? Baka naman ikaw ay madalas na mainip sa inyong online class at pakiwari mo ay wala kang natutuhan dahil sa iyong guro. Kapag may ginawang hindi maganda ang tao, ay karaniwang ibinibigay niyang dahilan ang kanyang kapwa kung bakit niya ito ginawa. Para bang ibinibigay mo ang remote control ng iyong buhay at sasabihin, heto, palitan mo ang aking damdamin. Hindi natin napagninilayan na ang ating reaksyon sa isang sitwasyon ay ating pinili at ninais. Kaya kung sakaling nagalit ka at nasira ang araw mo, iyon ay dahil pinili mong magpaapekto at masira ang araw mo. Gayon din kung wala kang natutuhan sa leksyon, may paraan na maaari mong gawin upang maunawaan ang iyong aralin. Magbasa o maaari kang mag-research. Ito ay dahil may kakayahan ang taong isipin kung ano ang nararanasan niya sapagkat mayroon siyang kamalayan. Dahil sa pagiging malaya, may kakayahan ang tao na piliin kung paano siya kikilos at tutugon sa nararanasan. Maaari mong piliin magalit o masirang iyong araw dahil sa kilos sa isang kaibigan, o kaya ay unawain ang kanyang kalagayan at piliin mong patawarin siya. May kakayahan ang taong magtimpi at may dahilan siya upang gawin ito. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang maaaring hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito. Ibig sabihin, ang tao ang nagtatakda ng kanyang kilos sa kanyang sarili. Walang anumang pwersa na labas sa tao ang maaaring magtakda nito para sa kanya. Sapagkat ang kilos-loob o will ay hindi maaaring ibigay sa iba. Hindi kasama ng kalayaan ng tao ang piliin ang magiging resulta ng kilos na pinili niyang gawin. Halimbawa, pinili mong unahin ang paglalaro at maglaan ng mahabang oras dito, sa halip na sagutan at ipasa muna ang mga gawaing pampaaralan. May kalayaan kang maglibang, ngunit may kalayaan ka ring limitahan ang iyong sarili upang magkaroon ng oras sa pag-aaral. Kailangan mong harapin ang magiging resulta ng hindi mo magandang ginawa. Depende sa kung ano ang kapalit batay sa alituntunin ng guro at ng paaralan. Bibihirang kinikilala na ang pinakamalaking hadlang sa kalayaan ay hindi ang nagmumula sa labas, kundi nagmumula mismo sa loob ng tao. Ito ay hiwalay sa ginagawa o kilos sa iba, kaya't
kailangan ng tao ng higit pa sa malayang kilos loob upang maging malaya. Ang tinutukoy na higit ay makikita kung titignan ang kalayaan sa aspektong mayroon itong kakambal na responsibilidad. Narito ang paliwanag ni Johann sa dalawang pakahulugan sa pananagutan na nakaapekto sa ideya ng kalayaan. Una, ang kalayaang kaugnay ng malayang kilos loob. Sa tao nagmumula ang kanyang kilos, kaya may pananagutan siya sa kalalabasan ng kanyang ginawa. Kaya kailangan niyang harapin ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Halimbawa, maaaring bumagsak ang marka ng isang mag-aaral na hindi pumapasok sa klase na walang mabigat na dahilan. Hindi niya may iwasang harapin ang resulta ng pagliban niyang ito. Kaya siya ay dapat na managot sa mga kilos na ito. Pangalawa, ang kakayahang tumugon sa tawag ng pangailangan ng sitwasyon. Ang responsibilidad ay hindi lamang pananagutan, kundi ito ay kakayahan o abilidad na magbigay paliwanag. Ibig sabihin, may kakayahan akong bigyang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ang aking kilos ayon sa hinihingi ng pagkakataon o sitwasyon. Halimbawa, ang isang estudyante na nagsusumikap na mag-aral sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ay maaaring magbigay katwiran sa ginagawa niya para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang kakayahang kumilos ng may katwiran ay nangailangan o humihingi ng pagpapalit ng focus sa buhay. Ang focus na ito ay pagpapahalaga sa kapwa, paglalagay sa kanila ng una bago ang sarili, tumugon sa kung ano ang kailangan ng sitwasyon at hindi magpaalipin sa sariling pagnanais at kapritsyo. Ikaw, ano-ano ang focus mo sa buhay? Mula sa naunang paliwanag, makikitang may dalawang aspekto ng kalayaan. Ang kalayaang mula sa o freedom from, at kalayaang para sa o freedom for. Ang kalayaan mula sa o freedom from ay kailangan maging malaya ang tao mula sa mga negatibong katangian at pag-uugaling ipinaiiral, katulad ng makasariling interes, pagmamataas, at katamaran, at iba pang nagiging hadlang sa pagganit ng tunay na kalayaan. Kung malaya ka sa mga ito, magkakaroon ka ng pangalawang aspekto ng kalayaan. At ito ang kalayaang para sa o freedom for. Gagamitin niya ang kanyang kalayaan para tumugon sa hinihingi ng sitwasyon. At pagkakataon ito na ang diwa o maipakita ang diwa ng pagmamahal sa kapwa. Kung malaya ang tao mula sa pagiging makasarili at maiwasang gawing sentro ang kanyang buhay o ang kanyang sarili lamang, magkakaroon ng puwang ang kanyang kapwa sa buhay niya. Sa makatuwid, ay kailangang maging malaya ang tao mula sa mga pansariling hadlang upang maging malaya siya para sa pagtugon sa pangailangan ng kanyang kapwa, ang magmahal at maglingkod. Halimbawa, kailangan nating maging malaya sa katamaran upang maipakita ang pagmamahal sa ating mga magulang. Kailangan nating maging malaya mula sa pagkamakasarili upang tayo ay makapag-abot ng tulong sa mga higit na nangangailangan. Higit sa pagkakaroon ng kalayaan, tinatawag tayong maging malaya bilang tao. Kung paano ito ginagamit ay nagpapakita ng pagkapahalaga ng isang tao
at nagpapakilala ng uri ng kanyang pagkatao. Makikita ito sa dalawang uri ng kalayaan. Una ay ang malayang pagpili o horizontal freedom. Ito ay tumutukoy sa kung ano ang tingin ng taong makabubuti sa kanya. Halimbawa, kailangan mong bumili ng bagong cellphone para sa iyong online class dahil sira ng iyong gamit. At ikaw ay nangihiram na lamang sa iyong kaibigan o sa iyong kaklase. Marami kang nakitang pagpipili ang cellphone sa online store. Latest model, ang mga unit. Maganda ang camera, katulad ng sa iyong mga kaibigan. At kilalang brand ang mga ito. Sa pagpili ng pagpapahalagahan sa horizontal freedom, naapektuhan nito ang unang pagpiling ginawa na nakabatay sa fundamental option o vertical level na nakabatay sa uri o estilo ng pamumuhay na pinili ng isang tao. Sa pagpapatuloy ng halimbawa, nang makita mo na ang halaga ng cellphone na napili mo ay nagkakahalaga ng 6,000 piso, eksaktong 6,000 piso ang naipon mong pera. Ngunit 5,000 piso lang ang budget na nakalaan para sa cellphone dahil ang 1,000 ay nais mong itira sa iba mo pang mga mahalagang pangailangan. Kung bibilin mo ang cellphone sa ganong halaga, ay maapektuhan nito ang unang desisyon o pagpili na iyong ginawa. Napagkasyahin ang perang mayroon ka at mamuhay na lamang sa iyong kakayahan. Ipinakikita mo rin na mas pinahalagahan mo ang pansarili mong kasiyahan kaysa sa iyong pag-aaral. Sa kabuuan, kaugnay ng pagiging moral na individual, may dalawang fundamental option na bukas sa tao. Pataas, tungo sa mas mataas na halaga o fundamental option ng pagmamahal, at pababa, tungo sa mas mababang halaga o fundamental option ng pagkamakasarili o egoism. Tumutukoy ang mga ito sa mga pangunahing pagpili na ginagawa ng tao. Kung ilalaan ba niya ang kanyang sarili na mabuhay kasama ang kanyang kapwa at ang Diyos. Ayon kay Lipio, ang tunay na kalayaan ay hindi sariling kalayaan ng tao na hiwalay sa sambayanan, kundi isang kalayaang kabahagi ang kanyang kapwa sa sambayanan. Tayo ay tunay na malaya kung babaguhin natin ang ating mga negatibong katangian dahil mula rito ay magkakaroon ng puwang ang ating kapwa sa ating pagmamahal at paglilingkod. Kailangan nating makawala sa pagkakakulong sa ating mga negatibong pag-uugali upang magkaroon ng puwang ang ating kapwa sa ating pagmamahal at paglilingkod. Nais mo na bang makawala sa pagkakakulong sa iyong mga negatibong pag-uugali? Magaling! Simulan mo na ngayon. Narito ang isang sitwasyon na ilapat ninyo ang inyong natutuhan tungkol sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Isa ka sa napiling bigyan ng libreng laptop sa inyong paaralan upang magamit sa iyong online class. Ano ang kilos na iyong gagawin na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaan? A. Gagamitin mo ba o gagamitin ko ang laptop sa gawaing pampaaralan at iingatan? O B. Gagamitin ko ang laptop para sa online gaming. Itype ang inyong sagot sa comment section sa loob ng 10 segundo. Kung ang sagot mo ay letter A, binabati kita.
dahil naunawaan mo ang tunay na kahulugan ng kalayaan, na gamitin ito sa tamang pamamaraan. Para sa pagtataya, sagutan ito sa inyong kwaderno. Analohiya, ibigay ang katumbas na konsepto sa bawat bilang. Mayroon kayong 5 segundo o 10 segundo upang sagutan ito. Para sa unang bilang, iwasan na ang mga negatibong pag-uugali. Freedom from, mailagay ang kapwa una bago ang sarili. Para sa ikalawang bilang, kilos na mananagot ako, blank, tugon sa objektibong tawag ng pangailangan, kakayahang tumutugon sa tawag ng pangailangan. Para sa ikatlong bilang, tunay na kalayaan, blank, hindi tunay na kalayaan, pansariling kalayaan. Para sa ika-4 na bilang, kakambal ng kalayaan, blank, pagkakakulong sa pansariling interes, makasarili. At para sa huling bilang, fundamental option ng pagmamahal, blank, fundamental option ng pagkamakasarili, egoism. Ngayon ay narito ang susi sa pagwawasto. Para sa unang bilang, freedom for. Ikalawa, kalayaang kaugnay ng malayang kilos loob. Ikatlo, kabahagi ang kapwa. Ika-4, responsibilidad. At ikalima, inner freedom. Binabati kita sa iyong perfect score. Kung hindi man ay mayroon pa namang ibang pagkakataon upang ikaw ay makabawi. Para sa inyong takdang aralin, ay sagutan ang tuklasin sa pahina 20 to 21 at isa-isip sa pahina 23 sa inyong self-learning module. At para sa pagtatapos ng unang bahagi ng araling ito, tandaan na kailangan nating mag-disconnect to connect. Uulitin ko, disconnect to connect. Disconnect o tuluyang iwasan na ang mga negatibong pag-uugali upang tayo ay lubusang makakonect sa ating kapwa, nang tayo ay makatugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Dahil ito ang tunay na kahulugan ng kalayaan. At isa ito sa pagpapatunay na tayo ay tumutugon sa tawag naman ng pagpapakatao. Siguradong marami kang natutuhan ngayon, kaya ibahagi ito sa iba at isabuhay dahil doon magsisimula ang tunay at malalim na pagkatuto tungo sa mabuting pagpapakatao. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita dito lang sa Valenzuela Live.